Sa harap ng salamin, huling beses na inayos ni Doktora Althea Guevara ang kanyang suot na emerald green silk gown. Bilang isang psychiatrist, sanay siyang magbasa ng emosyon sa likod ng mga mata. Ngunit ngayong gabi, ang sarili niyang refleksyon ang tila hindi niya mabasa. "You look stunning, love." Bati ni Kyle, ang kanyang fiancé at isang matagumpay na arkitekto. Sabay halik sa kanyang balikat. "This party is a big deal. Ang host ay si Don Ricardo, isa sa pinakamalaking kliyente namin. Kailangan nating mag-network." Ngumiti ng pilit si Althea. Mas gusto pa niyang magbasa ng case files sa kanyang klinika kaysa makipagplastikan sa mga elite ng syudad. Pero dahil mahal niya si Kyle, sumama siya dito. Pagdating sa mansyon ng mga Sandoval, bumungad ang nakakalulang karangyaan. Kumukutitap ang mga chandelier, umaapaw ang mamahaling alak at bawat panauhin ay tila may suot na invisible na korona. Habang kausap ni Kyle ang ilang negosyante, nanatili si Althea sa tabi nito, suot ang kanyang professional smile. Ngunit biglang tumahimik ang paligid. Ang malakas na tawanan ay napalitan ng mga bulungan. "Nandito na siya," anang isang babae sa malapit. Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang isang lalaking tila pag-aari ang buong mundo. Si Andre Anderson, ang batang bilyonaryo na kilala sa pagiging mailap, matalino't mapanganib pagdating sa negosyo. Tumigil ang mundo ni Althea. Ang pintig ng kanyang puso na dati ay kalmado, ngayon ay tila tambol na nagwawala. 8 taon nang nakalipas mula nang huli niyang makita ang mga matang yun. Noong panahong si Andre ay isa pa lamang rebelding estudyante na laging napapaaway, ay si Althea ang tanging nakakaunawa sa kanya. Dati silang magkaklase at minsan na din niyang naging pasyente. "Althea, ayos ka lang ba?" tanong ni Kyle. Napansin ang paninigas ng kanyang kasintahan. Hindi nakasagot si Althea dahil diretsyong naglalakad si Andre patungo sa kanilang direksyon. Hindi ito tumitingin sa host, hindi ito tumitingin kay Kyle. Ang mga mata nito ay nakapako lang sa kanya. Malamig, mariin at may halong pamilyar na init. Tumigil si Andre sa harap nila. Isang pilyong ngiti ang gumuhit sa labi nito na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Good evening, Mr. Anderson. It's an honor." Bati ni Kyle, sabay inilahad ang kamay. Tinanggap ni Andre ang kamay ni Kyle, pero ang paningin ay naroon pa rin sa doktora. "The honor is mine. I didn't know you have such a captivating companion architect." Lumingon si Andre kay Althea. "Long time no see, Doc. Hindi ko akalaing ang mga kamay na dati nang gagamot ng sugat ko ay may suot na palang singsing ng iba." Nabingi si Althea sa lakas ng sariling kaba. Alam niyang sa gabing ito, hindi lang basta party ang dinaluhan niya. Ito ang simula ng isang gulo na matagal niya nang tinatakbuhan. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang bawat salitang binitawan ni Andre Anderson ay tila may dobling kahulugan na siya lang ang nakakaunawa. Ang presensya nito'y masyadong malakas. Parang hanging humihigop ng hininga sa loob ng ballroom. "Excuse me, I just need to use the powder room." Mahinhin ngunit mabilis na paalam ni Althea kay Kyle at Andre. Hindi niya nahihintay ang sagot ni Kyle. Mabilis siyang tumalikod. Ramdam niya ang titig ni Andre sa kanyang likuran. Isang titig na tila sinusunog ang kanyang balat. Pagpasok sa banyo, agad siyang humarap sa lababo at binuksan ang gripo. Naghilamos siya ng kaunti para palamigin ang mukha niya. Ang lalaking dati, tinitingnan niya bilang isang pasyenteng kailangan ng kalinga. Ngayon ay isa ng makapangyarihang bilyonaryo na tila balak bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi dapat siya nagpapaapekto. Siya ay si Dr. Althea Guevara, isang professional. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang boses ni Andre, bumabalik siya sa pagiging isang dalagang nagmahal ng maling tao. Matapos ang ilang minuto, lumabas siya para hanapin si Kyle. Plano niyang yayain na itong umuwi. Idadahilan na lamang niya na masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit bago pa man siya makabalik sa main hall, isang kamay ang humila sa kanya patungo sa isang madilim at bakanting balcony. "Bitiwan mo nga ako!" Buliyaw ni Althea, pero agad ding natigil
nang makita ang pamilyar na anino. Umiiwas ka na naman ba sa akin, Doc? Malamig na boses ni Andre ang bumalot sa paligid. Nakasandal ito sa rehas ng balcony. Ang isang kamay ay nasa bulsa ng kanyang mamahaling tuksido, habang ang isa naman may hawak na baso ng scotch. Andre, may fiancé na ako at hindi tama na nandito tayo. Whatever happened between us years ago, it's done. Tapos na yun. Humakbang ng isa si Andre palapit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabangot alak ay humalo sa simoy ng gabi. Tapos na? Maybe for you, it's just a closed case file. Pero para sa akin, bawat sentimong kinita ko, bawat kumpanyang kinuha ko, ginawa ko para lang mapatunayan na mas deserve kita kaysa sa kahit sinong arkitekto na kasama mo ngayon. Huwag mong idamay si Kyle rito. I'm not interested in him, Althea. I'm interested in the woman who promised she'd never leave, but left anyway. Tatalikod na sana si Althea para takasan ng usapan nang biglang humarang ang braso ni Andre sa pinto. You can run tonight, Doc. Pero tandaan mo, ako ang pinakamalaking kliyente ng hospital niyo simula bukas. Hindi mo na ako maiiwasan. Pagbalik ni Althea, kaagad siyang kumuha ng maiinom. Ngunit bago pa siya makalapit sa bar, isang waiter ang humarang sa kanya at may iniabot na maliit at nakatuping papel. Para sa inyo po, doktora. Bulong nito bago mabilis na nawala ang dagsa ng tao. Kinabahan si Althea, binuksan niya ang papel at halos tumigil ang paghinga niya sa nakasulat na pamilyar na stroke ng ballpen. Althea, ang lalaking katabi mo ngayon ay hindi ang taong kilala mo. Gusto mo bang malaman ang katotohanan tungkol sa utang ng pamilya mo na binayaran ni Kyle? Puntahan mo ako sa VIP room 3 sa second floor ngayon din. Huwag ka magsasama ng kahit sino kung ayaw mong mabulgar ang lahat. Batid niyang si Andre ang nagpadala sa kanya. Nanlalamig ang mga kamay ni Althea. Ngunit ang malaking katanungan sa kanya ay kung paano nalaman ni Andre ang tungkol sa utang ng kanyang ama. At anong ibig nitong sabihin na may itinatago si Kyle? Tumingin siya kay Kyle na masayang nakikipagtawanan sa malayo. Mukhang napakabuti nito. Pero bilang isang psychiatrist, alam ni Althea na ang pinakatahimik na tubig ang siyang pinakamalalim. Hindi mapakali. Naglakad si Althea patungo sa grand staircase. Pilit niyang pinapakalma ang sarili at iniisip na baka pananakot lang ito ni Andre para sirain sila ni Kyle. Pero ang kuryosidad at ang takot para sa kanyang pamilyang nanaig. Pagdating sa tapat ng VIP room 3, huminga siya ng malalim bago dahan-dahang pinihit ang doorknob. Ang silid ay tanging liwanag lamang mula sa buwan ng nagpapailaw. Nakatayo si Andre sa tapat ng malaking bintana, nakatalikod sa kanya. Hawak ang isang baso ng alak. Ang anino nito ay tila isang higante na handang lamunin ang buong kwarto. Dumating ka. Saad ni Andre nang hindi lumilingon. Ang boses nito ay parang pelos. Mababa, swabe, pero puno ng panganib. Anong laro to, Andre? Huwag mong gamitin ang pamilya ko para lang mapalapit sa akin. Dahan-dahang humarap si Andre. May inilapag siyang brown envelope sa mesa. Hindi ako ang naglalaro, Althea. Ang fiancé mo ang master player dito. Is using your debt to tie you down. Binili niya ang katahimikan ng tatay mo, kapalit ng pagpapakasal mo sa kanya. Lumapit si Andre, sapat na para maramdaman ni Althea ang init ng hininga nito. Pinoprotektahan lang kita dahil kahit anong mangyari, sa akin ka lang dapat bumalik. Hinawakan ni Andre ang baba ni Althea. Pinipilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Ngayong gabi may choice ka. Manatili sa piling ng lalaking niloloko ka o sumama sa akin na tatapusin ko ang lahat ng problema mo sa isang pitik lang. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang banta ni Andre Anderson. Ang dating binatang punong-puno ng galit sa mundo ay isa na ngayong makapangyarihang leon na handang manakmal para makuha ang gusto. Kinabukasan, pagpasok ni Althea sa kanyang klinika, bumungad sa kanya ang isang dambuhalang bouquet ng itim na rosas sa kanyang mesa. Walang nakasulat na pangalan, kundi isang card na may nakaukit na gintong letra ng A. Doc, may naghihintay po sa inyo sa conference room. Tawag ng kanyang nurse na si Mila. Ang sabi po, siya ang bagong chairman ng hospital board.
Kinabahan si Althea. Hindi maaari. Pagbukas niya ng pinto ng conference room, nakaupo si Andre sa dulo ng mahabang mesa. Binabasa ang kanyang professional profile. Suot nito ang isang charcoal gray suit na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging dominante. Good morning, Dr. Guevara. Bati ni Andre nang hindi tumitingin. I was just reviewing your records. Impressive. Mr. Anderson, anong ginagawa mo rito? Sabi mo kagabi umiiwas ako. Ngayon heto ka? Sinusundan ako sa trabaho ko? Hindi ito pagsunod, Althea. This is business. Binili ng Anderson Group ang 60% ng shares ng hospital na ito kagabi. Technically, I am your boss now. Bakit? Sa dami ng hospital sa bansa, bakit dito pa? Dahil dito ka naroroon. At may special project ako. I need a private psychiatrist para sa isang special case. Someone I can trust. Someone who knows my history. Humanap ka ng iba, Andre. I have many patients. You don't understand, Doc. The contract is already signed by the hospital director. At kung tatanggi ka, baka mapilitan akong bawiin ang pondo para sa bagong mental health wing na matagal mo ng pangarap. Nanggigil si Althea. Alam ni Andre kung saan siya tatamaan sa kanyang dedikasyon sa mga pasyente. You're playing dirty, Andre Anderson. I learned from the best, Althea. I learned from the woman who broke my heart without looking back. Bulong ni Andre bago lumabas ng pinto, na iwang nanginginig sa galit at kalituhan ng doktora. Kahit ano pang pananakot ang gawin mo, hindi ko gagawin. Bulong ni Althea sa pag-aakala na wala na doon si Andre. Is that so? Ganoon na lamang ang pangangatal ng labi niya nang madinig ang tinig ni Andre na naroon lang pala sa bukana ng pinto. Dahan-dahang nilapitan ni Andre si Althea. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang maninilo na nakahanap ng biktima. Huminto siya ng ilang pulgada lang ang layo sa dalaga. Sapat na para maramdaman ni Althea ang init at ang mapanganib na bango ng bilyonaryo. You look terrified, Althea. Bulong ni Andre. Ang boses ay parang humaplos sa pandinig ng doktora. Pero mas dapat kang matakot sa taong katabi mo. Si Kyle, sa tingin mo ba'y mahal ka niya? O mahal lang niyang ideya na kontrolado niya ang utang ng pamilya mo? Hinawakan ni Andre ang isang hibla ng buhok ni Althea at inilagay ito sa likod ng kanyang tenga. Ang kanyang daliri ay nanatili sa panga ng dalaga. Marahang pinipilit itong tumingin sa kanya. Isang tawag ko lang, Althea. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Kyle. Kaya kong sirain ang karir niya at reputasyon niya bago matapos ang party na ito. Pagpapatuloy ni Andre na may mapang-akit ng ngiti. But I'm a generous man. Ayoko kitang makitang nasasaktan. Ano ba talagang gusto mo, Andre? Nangangatal na tanong ni Althea. Lumapit si Andre. Ang mukha niya ay halos magdikit sa mukha ng dalaga. Sinabi ko na, gusto ko ang dati nating setup. I want you to be my doctor again. My exclusive doctor. I've been having these episodes lately. My mind is a mess, Althea. And only you can fix it. May iba pa namang psychiatrist, Andre. Maraming mas magaling sa akin. I don't want them. I want you. Putol ni Andre. Ang mga mata nagliliyab sa determinasyon. Gusto ko sa oras na tumawag ako at sabihin kailangan kita. Dahil hindi ako okay ay darating ka. Kahit nasan ka, kahit anong oras, kahit kasama mo pa si Kyle. Abandon him and come to me dahil pasyente mo ako. Alam ni Althea na nagsisinungaling si Andre. Nakikita niya sa mga mata nito ang talino at kalkuladong plano. Walang bakas ng sakit ng ulo o mental breakdown. Isa itong bitag, isang paraan para kontrolin siya at sirain ang relasyon nila ni Kyle sa pamamagitan ng paggawa ng mga senaryong kailangan siya ni Andre. Ngumisi si Andre, isang mapang-akit at mapaghamong ngiti. Itataya mo ba ang kaligtasan ng pamilya mo? Para lang patunayan na nagsisinungaling ako? Treat me, Althea. Be my doctor again. Or watch your world burn tonight. Huminga ng malalim si Althea. Ramdam ang panggigipit. Okay, fine. I'll do it. Good girl. Umalis ka na bago ka pa hanapin ang mahal mong si Kyle. I'll call you soon, Doc. Siguraduhin mong sasagot ka. 3 araw matapos ang gabing iyon sa party,
Hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ni Althea. Tuwing tutunog ang kanyang telepono, tila hihinto ang kanyang mundo. Iniisip na baka si Andre Anderson ang tumatawag. Ngunit hindi tumawag si Andre. Sa halip, laking gulat ni Althea nang bumukas ang pinto ng kanyang klinika nang wala namang naka-appointment. Pumasok si Andre na tila ba pag-aari niya ang buong gusali. Suot ang isang navy blue suit at shade. Tinanggal niya ito nang tumitig ng diretso kay Althea. Sa likod niya, ang kanyang mga bodyguard ay nanatili sa labas ng pinto. Dahilan para magtaka ang ibang mga pasyente kanina sa lobby. Mr. Anderson, wala ka sa schedule ko ngayon. Bungad ni Althea. Pilit na pinananatili ang kanyang professional tone habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang ballpen. I told you, Althea, I'm a special case. Kaswal na sabi ni Andre habang umuupo sa silya na nasa harap ng mesa ni Althea. Inilibot niya ang paningin sa maliit ngunit komportabling opisina. Masyadong maliit ang lugar na to para sa isang doktor na kasing galing mo. I could buy you a whole hospital floor if you want. Hindi ko kailangan ng hospital, Andre. Ang kailangan ko ay malaman kung bakit ka talaga narito. Are you having symptoms? Sumandal si Andre at tinitigan ng mga labi ni Althea. I couldn't sleep. My heart, it feels heavy. Parang may hinahanap na hindi ko makuha. Isn't that a symptom of something, Doc? That's called obsession, Andre. Not a medical emergency. Tumayo siya at kinuha ang kanyang stethoscope. Isang paraan para lumayo sa mapanuring tingin ng lalaki. If you want to check up, then let's do it properly. Lumapit si Althea para pakinggan ang tibok ng puso ni Andre. Habang inilalapat niya ang malamig na metal sa dibdib nito, ramdam niya ang init na nanggagaling sa katawan ng bilyonaryo. Ngunit nang makinig siya, natigilan siya. Ang puso ni Andre ay tumitibok ng mabilis. See? I'm sick, Althea. Sick of waiting for you to realize that you belong to me. Not to that man. Biglang hinawakan ni Andre ang kamay ni Althea na ang hawak ay stethoscope. Pinipilit itong manatili sa kanyang dibdib. Tell me, Doc, is there a cure for this? O kailangan bang araw-araw akong pumunta rito para lang kumalma ang sistema ko? Nagsisinungaling si Andre tungkol sa nararamdaman niyang sakit. Pero hindi niya maikakaila na ang epekto ni Althea sa kanya ay totoo. Gusto lang niyang mapalapit dito. Gusto niyang amuyin ang bango nito. At higit sa lahat, gusto niyang ipaalala kay Althea na siya ang may hawak sa oras nito. You're perfectly healthy, Andre. Lumabas ka na. Utos ni Althea. Bagaman nanginginig ang kanyang boses. Not until you agree to have dinner with me tonight for medical observation purposes. Hamon ni Andre na may pilyong ngiti. Ayoko. Matigas na sagot ng dalaga. Okay, ganito na lang. Tingin ko kasi hindi sapat ang 15 minutes na check-up dito sa opisina mo. Seryosong sabi ni Andre, bagaman may ningning ng panunukso sa kanyang mga mata. My attacks, they usually happen at night, in the middle of my penthouse, where everything is too quiet. Then take a sedative, Andre, o kaya tumawag ka ng nurse. Sagot ni Althea habang pilit na inaayos ang kanyang mga gamit para itago ang panginginig ng kamay niya. I don't trust nurses. I trust my doctor. Pandidiin ni Andre. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa pinto. Hinarangan ng labasan. May home visit ka sa akin mamayang gabi. 8 p.m. I'll send my driver to pick you up. May dinner kami ni Kyle mamaya. Hindi ako pwede, Andre. Tumaas ang isang kilay ni Andre. Inilabas niya ang kanyang phone at may pinindot na button. Then tell him it's an emergency. Dahil kung hindi ka sisipot, baka bukas, wala na siyang opisina na babalikan. You know I can do it, Althea. Isang tawag ko lang sa bangko na may hawak ng loan ng pamilya mo at ni Kyle. Proof disappeared. You're a monster. Napapikit sa giggle si Althea. I am a man who knows what he wants. Bulong ni Andre bago tuluyang lumabas ng klinika. Naiwang tulala si Althea. Pagdating ng alas 8 ng gabi, lula ng isang itim na Rolls Royce, narating ni Althea ang tuktok ng Anderson Tower. Ang penthouse ni Andre, ang buong palapag ay gawa sa salamin. Kitang-kita ang buong kinang ng syudad. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang isang malaking sala na tanging dilaw na bumbilya ang nagbibigay ng liwanag. Nakita niya si Andre na nakaupo sa sahig, nakasandal sa isang malaking sofa.
May hawak na baso ng alak at bahagyang nakabukas ang botones ng kanyang puting polo. Mabuti at dumating ka, Doc. I can't breathe properly. Parang sumisikip ang dibdib ko. Agad na lumapit si Althea. Dala ang kanyang instinct bilang doktora. Lumuhod siya sa harap ni Andre at hinawakan ang leeg nito para tingnan ang pulso. Andre, talk to me. Is it a panic attack? Deep breath. Ngunit sa halip na sumunod, biglang hinawakan ni Andre ang bewang ni Althea at hinila ito palapit sa kanya. Napasandal ang dibdib ni Althea sa matitigas na muscle ni Andre. Nagsisinungaling ka ba uli? Hingal na tanong ni Althea. Ang kanilang mga muka, pulgada na lamang ang agwat. Maybe, pero hindi ba trabaho mong alamin kung anong totoo sa nararamdaman ko? Stay here, Althea. Kahit ngayong gabi lang. Forget Kyle. Focus on your patient. Sa sandaling yon, biglang tumunog ang cellphone ni Althea. Tumatawag si Kyle. Hinawakan ni Althea ang kanyang naglolokong dibdib habang pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Andre. Ngunit lalong hinigpitan ni Andre ang pagyakap sa kanyang bewang. Ang mukha nito'y nakabaon na sa gilid ng leeg ni Althea. Ninanamnam ang bango ng dalaga habang tumutunog ang cellphone sa sahig. Answer it, Doc. Sabihin mo sa kanya kung nasan ka. Nanginginig ang kamay na dinampot ni Althea ang cellphone. Pinindot niya ang accept pero agad niyang tinakpan ng mouthpiece habang masamang tinititigan si Andre. Hello, Kyle? Althea, nasan ka? 1 oras na ako naghihintay dito sa restaurant. Sabi ni Mila, umalis ka na raw ng klinika. I'm sorry, Kyle. Nagkaroon ng emergency patient. Isang suicide risk. Hindi ko maiwan eh. Pagsisinungaling ni Althea. Nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang ilapit ni Andre ang labi sa kanyang tenga. Napasinghap siya ng mahina. Althea, are you okay? Bakit ka napasinghap? Agad na itinulak ni Althea si Andre pero ang bilyonaryo tumawa lang ng walang tunog. Ang mga matay naniningkit sa tuwa. Wala to Kyle. Medyo malamig lang dito sa ward. I'll call you back, okay? Marami pa kaming ginagawa. Wait, Althea! Hindi na pinatapos ni Althea ang sasabihin ni Kyle at agad niyang pinatay ang tawag. Hinarap niya si Andre na ngayon, nakasandal na sa sofa. Tila nanonood ng isang paboritong palabas. You're a good liar, Althea. Bagay ka sa mundo ko. But did you hear his voice? He doesn't trust you. Nararamdaman niya na may iba kang kasama. Dahil ikaw ang nanggugulo, Andre. Bakit mo ba ginagawa to? Lumapit si Andre at hinawakan na magkabilang balikat ni Althea. Idiniin ito sa malamig na salamin ng penthouse. Ang mga ilaw ng syudad sa likuran nila, tila nagbibigay ng aura ng kapangyarihan sa lalaki. Dahil gusto kong malaman mo na mas mahalaga ako kaysa sa kanya, na sa isang tawag ko lang tatalikuran mo siya. Ngayong gabi, nagsinungaling ka sa kanya para sa akin. At bukas, baka ikaw na mismong lumayo sa kanya. Biglang kinuha ni Andre ang cellphone ni Althea at inilagay ito sa loob ng kanyang bulsa. You're staying here tonight, Doc. Not as a psychiatrist, but as Althea. My Althea. Pagkatapos patayin ni Althea ang tawag ni Kyle, binalot sila ng nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang kinuha ni Andre ang phone mula sa nanginginig na kamay ni Althea at saka ito ibinulsa. Hindi mo na siya kailangang sagutin uli ngayong gabi, Althea. Sa akin ang oras mo. Andre, seryoso ko. Uuwi na ako. Banta ni Althea. Pero bago pa siya makahakbang, mabilis siyang hinila ni Andre paupo sa malambot na sofa. Hindi ito marahas, pero puno ng otoridad. Sabi mo kanina, medical emergency to, di ba? Then treat me. Bulong ni Andre. Humiga siya at ipinatong ang kanyang ulo sa kandungan ni Althea. Nabigla si Althea. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay tila naging isang batang naghahanap ng kalinga sa kanyang hita. Ano ba tong ginagawa mo, Andre? Napalunok si Althea. Ang kanyang puso'y parang nagkaroon ng kabayong naghahabulan. Masakit ang ulo ko at ang puson ko. Parang sasabog sa tuwing naiisip ko na ang pag-alis mo rito at babalik ka sa kanya. Kwentuhan mo ko, Althea. Gaya ng dati, sabihin mo sa akin na magiging maayos din ang lahat. Napabuntong hininga si Althea. Bilang psychiatrist, alam niyang malaki ang trauma ni Andre mula sa pagkabata.
at siya lang ang nakakaalam ng mga madidilim nitong sekreto. Kahit alam niyang manipulatibo ang lalaki, hindi niya matiis na makita itong mahina. Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang buhok ni Andre. You're a brilliant man, Andre. Pero masyado kang nakafocus sa paghihiganti at pag-aari. Hindi mo kailangang manakit para makuha ang gusto mo. Gusto kita, Althea. Yun lang ang gusto ko. Kahit magpanggap ako may sakit araw-araw gagawin ko. Makasama lang kita. Ang gabi sa penthouse ay tila huminto ang oras. Ang malalaking bintanang salamin ay nagsisilbing screen ng buhay sa labas. Habang sa loob, ang hangin ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon at luma na, ngunit buhay na emosyon. Naramdaman ni Althea ang bigat ng ulo ni Andre sa kanyang kandungan. Ang bilyonaryong kinatatakutan sa boardrooms ay mukhang tila isang batang ligaw sa kanyang piling. Alam ni Althea ang laro ni Andre ang pagmamanipula, ang paggamit ng kapangyarihan. Bilang isang psychiatrist, alam din niya na ang obsesyon ay madalas nang gagaling sa isang madilim na sugat na hindi kailanman naghilom. Ang pagiging obsessed sa kanya dahil sa nakaraang relasyon nila. Itinuring siya nitong prinsesa, ngunit dahil nga isa itong mafia, ay natakot si Althea na baka mas mapahamak ang binata kung mananatili siya sa tabi nito bilang pabigat, kaya naman umalis siya nang walang paalam kay Andre. Bakit, Althea? Bakit mo ko iniwan noon sa gitna ng ulan? Noong wala pa akong pangalan. Noong ang tanging yaman ko lang ay ikaw. Napahinto ang daliri ni Althea sa paghaplo sa buhok ni Andre. Bumalik sa kanyang alaala, ang gabing iyon, 8 taon na ang nakalipas. Ang ulan, ang malamig na kalsada, at ang desisyon niyang lumayo para sa ikabubuti ni Andre. Akala niya sa paglayo niya, mabibigyan niya ng pagkakataon si Andre na bumangon nang wala siyang daladalang pabigat. Ginawa ko yun para sa iyo, Andre. Mahinang sagot ni Althea. Ang kanyang mga matay nagsisimula ng manggilid ang luha. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang tumalikod palayo sa iyo. Biglang bumangon si Andre at hinarap siya. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ni Althea. Ang kanyang emosyon ay puno ng nag-aapoy na damdamin. Tingnan mo ko ngayon. Nakuha ko na lahat. Ang yaman ng kapangyarihan. Ang takot ng lahat ng tao. Pero sa tuwing uuwi ako sa penthouse na to, ang naririnig ko lang ay ang katahimikan ng pag-alis mo. Hindi na nakalaban si Althea nang ilapit ni Andre ang mukha nito. Naramdaman niya ang labi ni Andre sa kanyang noo, pababa sa kanyang mga pisngi, hanggang sa huminto ito sa kanyang mga labi. Isang halik na hindi humihingi ng permiso, isang halik na puno ng pag-aari, pangungulila at galit na naging pag-ibig. Sa halip na itulak ito, hinayaan ni Althea ang sarili na lamunin ng sandali. Pagbibigyan niya ang obsesyong ito, hindi dahil natatakot siya sa banta ni Andre kay Kyle, kundi dahil sa gabing ito, gusto niya ring aminin sa sarili na ang puso niya hindi kailanman nakalimot. Ang bawat tibok nito, tumatawag pa rin sa pangalan ni Andre Anderson. Stay with me tonight, Althea. Just for tonight. Kahit bukas maging doktor ka na uli. Kahit bukas, bumalik ka na sa fiancé mo. Pero sa gabing to akin ka muna. Nandito ako para lang silipin ang lagay mo. Hindi ako magiging okay kapag umalis ka. Ang labi ni Andre ay dahan-dahan nang gumapang mula sa likod ng palad ni Althea. Pinanood iyon ng dalaga habang pataas iyon ng pataas. Sa bawat pagtama ng labi ni Andre sa balat ni Althea, ay lalong bumabaon ang pagkakakagat niya sa ilalim ng kanyang labi. Sabihin mo nang wala na ang dati mong pagtingin sa akin at titigil ako. Bulong ni Andre sa mismong tenga ni Althea. Sa isang iglap, ay nagawa na ni Andre na pumwesto sa likod ng dati niyang nobya habang dahan-dahan na dinadampian ng halikang batok nito. Ngunit sa halip na magsalita, napapikit si Althea. Dahan-dahang hinawakan ng mga daliri niya at marahang nag-iikot sa likod ng ulo nito. Bawat kilos ay puno ng paggalang at pagmamahal. Unti-unting nilapat ni Andre ang kanyang mga labi sa mga labi ng dalaga. Mahina at malambing, hinayaan nilang magtagal ang bawat halik, bawat haplos ng kanilang labi sa isa't isa. Sabihin mo lang at hihinto ako, bulong ni Andre. Sa king-size bed ng kwarto na yun na may dim light mula sa labas at malamig na simoy ng hangin mula sa bintana,
Doon ay kaunting hila na lang, mapuputol na ang kasing nipis na sinulid na pagtitimpi ni Althea. Hanggang ngayon ay mahal niya si Andre, ngunit nakatakda na siyang ikasal kay Kyle. Muli ay dahan-dahang inilapit ni Andre ang kanyang mga kamay sa mukha ni Althea. Marahang hinawakan ng pisngi at nilapitan ng mga labi nito. Unti-unting nagtagpo ang kanilang mga halik, malambing at puno ng pagnanasa. Madiin siyang inilapag ni Andre sa kama. Babawiin kita, kahit ano pang mangyari. Sabi nito, matapos ay mabilis na ginawa nila ang bagay na iyon. Natulog si Althea sa mga bisig ni Andre, dulot ng pagod sa malambot na kama. Ngunit bago siya tuluyang dalawin ng antok, narinig niya ang huling bulong ni Andre. Hindi kita hayaang makaalis uli, Althea. Kahit kailang sunugin ko ang mundo para manatili ka sa tabi ko. Madaling araw na nang magising si Althea. Nagulat siya dahil maayos na siyang nakahiga sa kama sa loob ng master's bedroom. Wala na si Andre sa tabi niya, pero may nakita siyang note na nakapatong sa kama. Salamat sa therapy, Doc. I feel much better now. Kinabukasan, pilit na bumawi si Althea kay Kyle. Pumayag siyang makipag-date sa isang mamahaling open-air restaurant sa tapat ng Manila Bay. Hindi ka umuwi kagabi. Gaano ba kahalaga ang pasyenteng yun? Kyle, alam mo kung gaano sila kahalaga. Buhay nilang nakasalalay dito. Samantalang ikaw, makakasama mo naman ako ngayon at sa mga susunod pang araw. I'm sorry kung kahati mo sila sa akin. Napaiwas ng tingin si Althea. Ngunit ang hindi alam ni Althea, ang bawat galaw nila ay pinapanood mula sa malayo. Sa loob ng isang itim na SUV na nakaparada sa tapat, madilim ang tingin ni Andre Anderson. Hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng live feed mula sa kanyang mga tauhan. Nakikita niyang pagngiti ni Althea, ang paghawak ni Kyle sa kamay nito. Mga bagay na alam ni Andre na isang malaking pagpapanggap lamang. Sweet, isn't it? Bulong ni Andre sa sarili. Ang kanyang panga tumitigas sa selos at galit. Pero alam ko ang totoo, Althea. You're just paying your debt with those smiles. Sa restaurant, unti-unting nawawala ang pasensya ni Kyle. Kanina pa niya nararamdaman na wala sa sarili si Althea. Althea, nakikinig ka ba? Sinasabi ko sa iyong kailangan nating ayusin ang schedule ng kasal. Bakit ba parang lutang ka? Dahil ba sa emergency kagabi? Kyle, pagod lang ako sa trabaho. Marami lang talagang pasyente. Mahinang sagot ni Althea. Pilit na hindi tinitingnan ng fiancé sa mga mata. Huwag mo akong lokohin. Alam kong may tinatago ka. Biglang tumayo si Kyle at hinablot ang braso ni Althea ng mahigpit. Napangiwi sa sakit ang doktora. Sino ang kasama mo kagabi? Sabihin mo! Kyle, nasasaktan ako. Bitiwan mo ko. Pakiusap ni Althea. Pero lalong humigpit ang hawak ni Kyle. Itinaas ni Kyle ang kanyang kamay at tila handang saktan si Althea sa harap ng maraming tao dahil sa selos. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Kyle, isang malakas na bisig ang pumigil dito. Isang malamig at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. A gentleman never raises his hand against a woman, architect. Lumingon sila at tumambad si Andre Anderson. Nakasuot ito ng black leather jacket, mukhang delikado at handang pumatay. Gamit ang isang kamay, binalian niya ng puwersa ang braso ni Kyle hanggang sa mapilitan itong bitawan si Althea. Sa gitna ng sikat ng araw ng restaurant, hindi maikakaila ang kaba sa dibdib ni Althea. Habang papalapit ang figura ni Andre Anderson sa kanya, tila bumagal ang mundo. Ang bawat hakbang ng bilyonaryo ay puno ng otoridad. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may lihim na ningning na siya lang ang nakakaunawa. Althea, ayusin mo ang sarili mo. Napaka-importante ng taong to. Bulong ni Kyle habang mabilis na tumatayo at inaayos ang kanyang tuksido. Siya ang dahilan kung bakit maisasalba ang firm ko. Laking gulat ni Althea nang makitang masayang nagkamayan sina Kyle at Andre. Tila nakalimutan ni Kyle ang presensya ni Andre sa party noong nakaraang gabi. Marahil dahil sa sobrang kalasingan o dahil sa sobrang pagkamangha sa kapangyarihan ng lalaking nasa harap niya. Mr. Anderson, akala ko hindi ka makakarating. Masayang bati ni Kyle.
I'd like you to meet my fiancé, Doktora Althea Guevara. Althea, heto si Mr. Andre Anderson. Siya ang bagong major investor ng kumpanya ko. In short, siya na ang boss ko. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Althea. Boss ni Kyle? Dahan-dahang inilahad ni Andre ang kanyang kamay. Isang mapang-akit at mapanghamong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. It's a pleasure to meet you, Doktora Guevara. Napakaganda pala ng mapapangasawa mo, architect. She looks familiar. Napilitang abutin ni Althea ang kamay ni Andre. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman niya ang pamilyar na kuryente at ang mahigpit na pisil ni Andre. Isang paalala ng init ng kanilang gabi sa penthouse. Nice to meet you, Mr. Anderson. Tipid na sagot ni Althea, pilit na hindi nanginginig ang boses. Maupo kayo. Maupo muna kayo. Pag-anyaya ni Kyle, hindi napapansin ang tensyon. Mr. Anderson, malaking tulong ang ginawa mo. Kung hindi dahil sa investment mo, baka mabaon na kami sa utang. Sumandal si Andre sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata hindi umaalis kay Althea habang sumisip-sip ng wine. Don't thank me yet, Kyle. I don't give money for free. I always want something in return. At sa kaso mo, mukhang mayroon kang pag-aari na matagal ko nang gustong makuha. Lalong namutla si Althea. Alam niyang hindi lang ang kumpanya ni Kyle ang tinutukoy ni Andre. Siya ang tinutukoy nito. Habang nagpapatuloy ang lunch, naging sweet si Kyle kay Althea para magpa-impress kay Andre. Inakbayan niya ang dalaga at hinalikan sa pisngi. Napakaswerte ko talaga sa babaeng to, Mr. Anderson. Siya ang inspirasyon ko sa lahat. Nakita ni Althea ang pagtalim ng tingin ni Andre. Ang hawak nitong wine glass ay tila mababasag na sa higpit ng pagkakahawak. Doon na nagsimulang uminit ang ulo ni Kyle nang mapansin niyang hindi tumutugon si Althea sa kanyang mga sweet gestures. Althea, ano ba? Umiti ka naman. Bulong ni Kyle nang may halong banta. Nang hindi pa rin kumikilos ang dalaga, biglang hinablot ni Kyle ang braso ni Althea sa ilalim ng mesa at pinisil ito ng madiin. Huwag mo kong ipapahiya sa harap ng boss ko. Napangiwi sa sakit si Althea. Isang ungol ang nakawala sa kanyang mga labi. Doon na tumayo si Andre. Ang kanyang aura naging madilim at mapanganib. Bitiwan mo siya. Po, Mr. Anderson, naglalambingan lang kami. I said let her go. Ani Andre, ang boses ay parang kulog. Hindi dahil boss mo ko, hahayaan kitang manakit ng babae sa harap ko. Sa kabila ng tensyon, pilit na pinananatili ni Kyle ang kanyang malapad na ngiti. Kampante sa pag-aakalang nakuha niya ang loob ng bilyonaryo. Mr. Anderson, please join us. Isang malaking karangalan na makasalo ang taong magliligtas sa kumpanya ko. Anyaya ni Kyle habang ipinaghihila ng upuan si Andre sa mismong tabi ni Althea. Naupo si Andre nang may nakakalokong kislap sa mga mata. Thank you, architect. I appreciate the hospitality. Nagsimulang magsalita si Kyle tungkol sa mga blueprint at expansion plans. Desperadong magpa-impress. Ngunit sa ilalim ng mesa, nagsimula ang isang laro na tanging si Althea lang ang nakakaalam. Dahan-dahang dumulas ang kamay ni Andre mula sa kanya, patungo sa mga kamay ni Althea. Sa simula ay tila aksidente lang ang pagdagit ng kanilang mga balat. Ngunit laking gulat ni Althea nang maramdaman na seryoso si Andre. Althea, are you okay? Bakit tila namumutla ka? Okay lang ako, Kyle. Medyo mainit lang siguro ang ventilation dito. Pautal-utal na sagot ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang upuan. Pilit na pinipigilan ang pagbugso ng emosyon. Lalong naging agresibo si Andre. As I was saying, Kyle, seryosong sabi ni Andre, bagaman ang kanyang boses may bahid ng panunuya. Sa negosyo, kailangan mong malaman kung kailan ka dapat bumitaw at kung kailan mo dapat higpitan ng kapit. Sa bawat salitang binibitiwan ni Andre, lalong lumalalim ang paghaplos niya kay Althea. Ramdam ni Althea ang butil-butil na pawis na namumuo sa kanyang noo at ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Muntik na siyang mapasinghap. Doc, you're sweating. Pansin ni Andre. Lumingon siya kay Althea at may kinuha na table napkin para dahan-dahang punasan ng noo ng dalaga.
Maybe you need some fresh air? O baka kailangan mo nang uminom ng gamot para sa simptom mo. Althea, uminom ka muna ng tubig. Utos ni Kyle. Hindi niya alam na ang lalaking inaakala niyang tagapagligtas ay siyang unti-unting babawi kay Althea. Hindi na makatagal si Althea. Ang bawat ginagawa ni Andre ay talaga namang hindi niya kinakaya. Excuse me, biglang tumayo si Althea. Muntik nang matumba ang kanyang baso. Kailangan ko lang magpunta sa CR. Nang makaalis si Althea, naiwan ng dalawang lalaki. Tumingin si Andre kay Kyle. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pagkakaibigan. Mabilis na tumayo si Althea. Ang kanyang mga binti ay nangangatog pa rin dahil sa nangyari kanina. Hindi siya lumingon kay Kyle o kay Andre. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa ladies' room. Ang tunog ng kanyang high heels ay tila mabilis na tibok ng kanyang puso sa tahimik na hallway ng restaurant. Pagpasok niya, agad siyang humarap sa malaking salamin. Namumula ang kanyang mga pisngi at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ano ba tong ginagawa mo, Althea? Bulong niya sa sarili habang binubuksan ang gripo para maghilamos. Ngunit bago pa man dumapo ang tubig sa kanyang muka, narinig niya ang marahang pag-click ng pinto. Pagtingin niya sa refleksyon sa salamin, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Andre Anderson. Pumasok ito at kalmadong pinihit ang lock ng pinto. Andre, anong ginagawa mo rito? Banyo to ng babae. Pigil hiningang sigaw ni Althea habang pilit na umaatras hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa malabig na tiles ng dingding. Sabi ko sa iyo kagabi, Althea, hindi kita hahayaang makatakas muli. Nakita mo ba ang mukha ni Kyle kanina? Napaka-komportable niya habang kamay ko nasa hita mo. He doesn't deserve you, Doc. Business partner mo siya, Andre. At fiancé ko siya. He's a puppet, Althea. At ako ang humahawak ng mga PC. Bulong ni Andre. Ikinulong niya si Althea gamit ang kanyang dalawang braso sa magkabilang gilid ng dalaga. Inilapit niya ang kanyang muka. Sapat na para maramdaman ni Althea ang init ng kanyang hininga at ang amoy ng alak at mamahaling pabango. Nagustuhan mo ba ang ginawa ko sa ilalim ng mesa? Ramdam ko ang panginginig mo. Mapang-akit na sabi ni Andre. Hinawakan niyang panga ni Althea at pilit itong tumingin sa kanya. Bakit mo pa pinahihirapan ng sarili mo? Aminin mo na mas gusto mong nandito ako kaysa sa lalaking naghihintay sa labas. Biglang hinalikan ni Andre si Althea. Isang halik na mas matindi at mas gutom kaysa sa penthouse. Sa bawat dampi ng kanilang mga labi, parang naglalaho ang mundo sa labas. Sa gitna ng kanilang paghahalikan, biglang may kumatok sa pinto. Althea? Love? Are you there? Bakit ang tagal mo? Napahinto si Althea. Ang kanyang puso ay tila nalalabas sa kanyang dibdib. Nakatingin lang si Andre sa kanya. May pilyong ngiti. Tila hinihintay na kusang sasagutin niya si Kyle o hahayaang matuklasan sila nito sa loob. Naramdaman ni Althea ang malamig na pawis sa kanyang likuran habang ang boses ni Kyle sa labas ng pinto ay lalong nagiging mapilit. Althea, buksan mo to. May problema ba? Kyle, sandali lang. Pilit na sagot ni Althea. Ngunit halos mapiyok siya nang biglang ibaon ni Andre ang mukha nito sa kanyang leeg. Masama lang ang pakiramdam ko, Kyle. Huwag kang pumasok. Gulo-gulo ang ayos ko. Pero ang bilyonaryo ay tila isang pader na hindi natitibag. Lalong naging mapangahas si Andre. Are you sure? Gusto mo bang tawagin ko ang manager? Tanong ni Kyle. Ang tunog ng doorknob ay tila hudyat ng kamatayan para kay Althea. Hindi, okay lang ako. Just give me 5 minutes, okay? Balikan mo na si Mr. Anderson doon. Baka isipin niya bastos tayo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Kyle sa labas. Fine, pero bilisan mo. Nakakahiya kay Andre. Baka mainip yun. Nang marinig ni Althea ang papalayong mga hakbang ni Kyle, hinarap niya si Andre na may halong galit at pananabik. Ano ba, Andre? Muntik na tayong mahuli. But he didn't, right? Dahil mas magaling kang magtago ng sekreto kaysa sa kanya. Huwag kang mag-alala, Doc. This is just the beginning. I'll make sure that by the end of this lunch, ikaw na mismo magsasabi sa kanya na tapos na kayo. Sa gitna ng mapanuksong laro ni Andre sa loob ng banyo,
Biglang napatigil ang lahat nang tumunog ang cellphone ni Kyle na nasa bulsa nito sa labas ng pinto. Dahil sa katahimikan ng hallway, rinig na rinig ni na Althea at Andre ang bawat ring nito. Hello? Yes, speaking. Sagot ni Kyle sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng gulat at biglang kaba. Ano? Ngayon na? Pero kasama ko si Mr. Anderson. Sige, papunta na ako. Narinig ni Althea ang mabilis na mga hakbang ni Kyle papalapit uli sa pinto ng ladies' room. Althea, love. Kailangan ko nang umalis. Tumawag ang bangko. May emergency sa opisina tungkol sa mga accounts na hawak ni Mr. Anderson. Kausapin mo na lang siya. Pakisabing susunod ako sa kumpanya niya. Hindi na naghintay ng sagot si Kyle at mabilis na itong kumaripas ng takbo. Naiwan ang katahimikan sa loob ng banyo. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa gulo kanina. Dahan-dahang binitawan ni Andre ang leeg ni Althea at humarap sa pinto na may mapaglarong ngiti. See? Isang tawag lang iniwan ka na niya. Ganyan ba ang lalaking papakasalan mo? Mas mahalaga ang pera at kumpanya kaysa sa kaligtasan mo. Ikaw ang nagpatawag sa kanya, di ba? Plinano mo tong lahat. I told you, Althea. I'm a businessman. I know how to clear the path when you want something. Bulong ni Andre habang muling lumalapit sa kanya. Sa pagkakataong to, wala nang kumatok. Wala nang Kyle na istorbo. Ngayong wala na siya. Ituloy natin ang hindi natin natapos sa ilalim ng mesa. Hinawakan ni Andre ang bewang ni Althea at itinaas ito para paupuin sa ibabaw ng lababo. Ang lamig ng marmol sumalubong sa mainit na balat ni Althea. Andre, kailangan nating bumalik sa labas. Bakit tayo lalabas? Kung dito pa lang akin ka na. Sagot ni Andre bago muling sakupin ang mga labi ni Althea. Matapos ang mapusok na tagpo sa banyo ng restaurant, hinayaan ni Andre na makauwi si Althea. Ngunit alam ng doktora na hindi iyon ang huli. Ngayong makapangyarihan na si Andre, madami na itong kayang gawin. Kayang bayaran ang utang ng kanyang ama kina Kyle, ngunit ang malaki niyang katanungan ay totoo kayang mahal pa siya ni Andre? O nais lamang nito na guluhin ang buhay niya dahil sa biglaan niyang pag-alis noon. Kinabukasan, isang itim na helicopter ang lumapag sa garden ng hospital kung saan nagtatrabaho si Althea. Isang eksenang naging mitsa ng bulungan sa buong paligid. Hindi nagtagal, pumasok si Andre sa kanyang klinika. Hawak ang isang suit at isang envelope. Pack your bags, Doc. May out-of-town consultation tayo. Andre, may mga pasyente ako. Pasyente mo din ako. Pero wala ka namang sakit. Saad pa minsan ni Althea pero huli na. Hawak na ni Andre ang kanyang braso at dinala siya patungo sa rooftop. Makalipas ang ilang oras, lumapag sila sa isang secret villa sa dulo ng isang bangin sa Batanes, kung saan ang tanging naririnig ay ang hampas ng alon at huni ng hangin. Walang signal, walang tao at walang paraan para maabot siya ni Kyle. Bakit tayo nandito? Dahil dito walang architect na iistorbo sa atin. Dito hindi mo kailangan magpanggap na mahal mo ang lalaking bumili sa'yo. Lumapit siya kay Althea at hinawakan na magkabila nitong balikat. Dito, gagamutin mo ko, Althea, at gagamutin din kita mula sa kasinungalingang kinabubulagan mo. Bago tayo magsimula, basahin mo to. Ito ang dahilan kung bakit ka iniwan ni Kyle kahapon sa restaurant. Hindi yun emergency call mula sa banyo. Yun ay tawag mula sa akin para tanggapin niya ang huling bayad para sa tuluyang pag-iwan niya sa'yo. Nanlalamig ang kamay ni Althea habang binabasa ang bank transfer receipt na nakapangalan kay Kyle. Ang milyong-milyong piso na pumasok sa account nito 5 minuto matapos itong umalis sa restaurant. Binenta ka niya, Althea, sa halagang katumbas ng utang ng pamilya mo. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa amin ang tunay na baliw? Napaupo si Althea sa sofa, hindi makapaniwala. Ang taong dapat ay makakasama niya habang buhay, ipinagpalit siya sa pera ni Andre. Sa gitna ng kanyang pagluha, lumuhod si Andre sa kanyang harapan at hinawakan ng kanyang mga kamay. Don't cry for him. He's not worth it. You stay here with me for a week, for a month, hanggang ma-realize mo na ako lang ang tanging katotohanan sa buhay mo. Sa lugar na to, Althea, ang tanging batas ko lang ang gusto ko. Dito hindi kasi Dr. Guevara na kailangan magpanggap sa harap ni Kyle. Dito, ikaw lang si Althea, ang babaeng binitawan ako nun
Pero hindi ko nahahayaang makaalis ngayon. Napalinga si Althea sa loob ng bahay ni Andre. Ang bawat sulok ay gawa sa salamin na nagbibigay ng 360-degree view ng paligid. Habang lumulubog ang araw, ang langit ay nagkulay kahel at lila na tila nagbabadyang mitya ng isang masidhing gabi. Ipinagluto ni Andre si Althea. Sa gitna ng marangyang dining table, sinadya ni Andre na paalisin ang mga kasambahay doon upang masolo si Althea. Tanging ang tunog ng mga kubyertos at ang hampas ng alon sa ibaba ang naririnig. Hindi kumikibo si Althea. Tinitingnan lang ang pagkain. Hindi ka ba kakain? Pinaghirapan ko yan. Puna ni Andre habang sumisipsip ng wine. Ang kanyang mga matay nakapako sa bawat galaw ni Althea. Paano ko kakain kung alam kong sa labas ng pintong to may mga tauhan na nakabantay sa bawat hakbang ko? Andre, ginagamit mo ang utang ni Kyle para pilitin mo kung manatili rito. Hindi ito pagmamahal. Ito ay panggigipit. Tumayo si Andre at dahan-dahang lumapit sa likuran ni Althea. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng dalaga. Dahan-dahang inikot ni Andre ang upuan ni Althea para harapin siya. Lumuhod ang bilyonaryo sa harap ng doktora. Ang kanyang mga kamay ay nasa magkabilang hita ni Althea. Tingnan mo ko sa mga mata, Althea. Sabihin mo sa akin na wala kang nararamdaman sa tuwing hinahawakan kita. Sabihin mo sa akin na mas gusto mo ang malamig na pakikitungo ni Kyle kaysa sa nag-aapoy na obsesyon ko sa'yo. Ang madaling araw sa Batanes ay malamig at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang itinirik ni Andre sa balkonahe. Nakaupo sila sa isang mahabang sofa. Hawak ni Andre ang isang baso ng alak habang ang kabilang kamay niya dahan-dahang hinahaplos ang kamay ni Althea. 5 years, Andre. 5 years ako naghintay ng kahit anong senyales. Isang sulat, isang tawag pero wala. Bakit kailangang bumalik ka na tila? Pag-aari mo na ang buong mundo, pati na ang buhay ko. Hindi ba dapat ako nagsasabi niyan sa'yo? Bakit kailangan mo kong iwan ng walang paalam? Okay lang kung hindi mo yun masagot. Hindi kita hinabol dahil alam kong hindi pa kita kayang protektahan ng panahon na yun. Isa akong mafia at ito ang kapalaran ko kaya't ayokong maging miserable ka sa piling ko. Isa pa nagpagalamanan kong ang pamilya mo ang nagpabagsak sa kumpanya namin noon. Kaya kinailangan ko ding umalis para bumangon. Pumunta ako sa Russia, sa Germany. Pumasok ako sa mga negosyong madugo para lang makaipon ng sapat na lakas. Ayokong bumalik sa'yo na talo pa rin. Humarap si Althea sa kanya. Ang mga matay puno ng pagsusuri. So ito ba'y tungkol sa paghihigante? Binalikan mo ba ako dahil gusto mong ipakita na mas malakas ka na kaysa sa pamilya ko? Na kaya mong bilhin ng lalaking papakasalan ko? Dahan-dahang ibinaba ni Andre ang baso at hinawakan na magkabilang pisngi ni Althea. Gusto kong malaman, Andre. Totoo ba to? O isa lang itong tropeyo na kailangan mong makuha para masabing nanalo ka sa lahat? Is this love? Or is this just a sick obsession to possess what you couldn't have before? Obsession? Siguro, dahil sa bawat gabing halos mamatay ako sa lamig sa ibang bansa. Ang mukha mo lang ang nagpapanatili sa akin na huminga. Pero Althea, kung obsession lang to, sana'y kinuha na kita sa paraang marahas. Pero heto ko, naghihintay na mahalin mo muli. Mahal kita, Althea. Hindi dahil kailangan kitang makuha, kundi dahil ikaw lang ang tanging bahagi ng pagkatao ko na hindi naging madumi sa kabila ng lahat ng perang kinita ko. You are my only truth. Hahalikan na sana ni Andre si Althea nang biglang mabasag ang katahimikan nang umugong ang isang malakas na busina sa labas. Ang ilaw ng sasakyan ni Kyle ay tumama sa glass wall ng villa. Tila isang babala na ang katotohanan ng labas ay pilit na sumisira sa kanilang munting paraiso. Nandito ang fiancé mo. Tingin ko'y nalaman na niya. Malamig na sabi ni Andre. Ang kanyang aura biglang bumalik sa pagiging mapanganib na bilyonaryo. And he sounds desperate. Isang malakas na busina at kalabog ng gate ang bumasag sa kapayapaan. Madaling araw pa lang pero ang sikat ng buwan ay sapat na para maaninag ang isang puting SUV na pilit na humaharurot papasok sa driveway. Lumabas doon si Kyle. Gulo-gulo ang suot na tuksido mula sa party at ang muka ay pulang-pula sa galit. Hindi dahil sa pag-aalala kay Althea, kundi dahil sa isang bagay na mas mahalaga sa kanya. Andre,
Lumabas ka dyan! Si Kyle, bakit siya nandito? Baka kukunin niya na ako. Dahan-dahang tumayo si Andre. Kalmado at tila inaasahan na ang pagdating nito. Umaasa ka ba talaga na may pakailam siya sa'yo? I told you once, Doc. In the end, it's always about the gold, wealth and money. Binuksan ni Andre ang pinto. Agad na sumugod si Kyle at hinawakan si Andre sa kwelyo. Nasaan ang pera, Andre? Sabi mo sa tawag kagabi, papasok ang investment sa account ko. Chine-check ko ang bank app ko bawat minuto pero walang laman. Nasaan ang bayad sa fiancé ko? Napako si Althea sa kinatatayuan niya. Ang bawat salita ni Kyle ay tila kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Bayad sa fiancé ko? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Andre habang tinatanggal ang kamay ni Kyle sa kanyang damit. You're so predictable, architect. Akala mo ba ganun kadaling makuha ang pera ko? I wanted to see how far you'd do. At heto ka, madaling araw. Hinihingi ang bayad sa babaeng dapat mong pinoprotektahan. Wala akong pakailam sa laro mo. Kailangan ko ang pera. Nanganganib ang kumpanya ko. Binigay ko na sa si Althea, di ba? Dinala ko siya sa party para makuha mo siya. Ngayon, nasan ang pera? Kyle, mahinang tawag ni Althea. Natigilan si Kyle. Lumingon siya at nakita ang namumugtong mga mata ni Althea. Sa isang sandali, nakita ni Althea ang tunay na anyo ng lalaking papakasalan niya sana. Isang lalaking handang magbenta ng kaluluwa para sa karangyaan. Althea, let me explain. Simula ni Kyle pero itinaas ni Althea ang kanyang kamay para ito ay pigilan. Wag, Kyle. Narinig ko na ang lahat. Ang investment na sinasabi mo, yun palang presyo ko. Kaya mo ko isinama sa party para ialok ako sa boss mo. Lumapit si Andre kay Althea at inakbayan ito ng may pag-aari. Si Althea, heto ang lalaking ipinaglalaban mo. Dumating siya rito hindi para iligtas ka, kundi para maningil. Tumingin si Andre kay Kyle nang may matinding pandidiri. Gusto mo ng pera? Bibigay ko sa'yo. Pero sa isang kondisyon. Pirmahan mo ang waiver na to na hindi ka nalalapit kay Althea. Na ibinibenta mo na ang lahat ng karapatan mo sa kanya. Sa akin. Inilabas ni Andre ang isang tseke. Ang halagay sapat para mabuhay si Kyle ng marangya habang buhay. Nakita ni Althea ang pagkislap ng mata ni Kyle. Ang pag-aalinlangan sa mukha nito ay naglaho. Napalitan ng kasakiman. Pirmahan mo na, Kyle. At patunayan mo kay Althea kung sino ka talaga. Sa gitna ng katahimikan ng Batanes, kung saan ang tanging naririnig ay ang marahas na hampas ng alon sa mga bato, biglang bumasag ang ugong ng isang sasakyan na humaharurot paakyat sa pribadong daan ng villa. Althea, listen to me. Let me explain. Kailangan ko lang yun para sa firm natin. Para sa firm mo o para sa luho mo? Sabat ni Andre, sabay hugot ng isang baril mula sa kanyang likuran. Ngayon pumili ka. Aalis kang buhay pero bankrupt o mananatili ka rito pero bilang isang bangkay. Nanginginig sa takot si Althea. Andre, please, huwag mo gawin yan. Magiging kriminal ka kapag ginawa mo yan. Para sa iyo, Althea, kahit impyerno lalakarin ko. Just say the word. Gusto mo bang tapusin ko ng paghihirap mo sa lalaking to? Sa gitna ng tensyon at sa harap ng nakatutok na baril ni Andre, humakbang si Althea. Hindi siya tumingin sa baril, kundi direkta sa mga mata ni Kyle na ngayon ay puno ng takot at hiya. Ang hangin ng Batanes ay humahampas sa kanyang muka, kasabay ng hapdi ng katotohanang katutuklas lang niya. Kyle, tignan mo ko. Huwag kang tumingin sa baril ni Andre. Tumingin ka sa akin. Paano mo nagawa? Paano mo nagawang ipagpalit ang lahat ng pangako natin? Ang kasunduan nating magpakasal sa halagang ilang milyong piso lang. Althea, kailangan kong isalba ang kumpanya. Malulubog tayo sa mga utang kung hindi ko tatanggapin ang investment ni Andre. Ginawa ko yun para sa future natin. Future natin? Binenta mo ang magiging asawa mo sa ibang lalaki. Hindi mo yun ginawa para sa atin, Kyle. Ginawa mo yun dahil mas mahal mo ang pangalan mo, ang posisyon mo at ang pera kaysa sa akin. Lumingon si Althea kay Andre na nananatiling malamig ang titig kay Kyle. Andre, ibaba mo ang baril. Hindi siya karapat-dapat na maging mantsa ng mga kamay mo. Muling hinarap ni Althea si Kyle. Umalis ka na, Kyle. Isama mo ang perang tinanggap mo. Ibayad mo yan sa utang ng tatay ko at ang sukli. Gamitin mo para itayo ang kumpanya mong wala namang kaluluwa.
Mula sa sandaling to, wala na tayong ugnayan. Napayuko si Kyle. Bit-bit ang wrench na tila ay naging simbolo na lang ng kanyang pagkatalo. Wala siyang nagawa kundi ang dahan-dahang tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan. Habang ang ugong ng makina nito ay unti-unting lumalayo sa villa, naiwan si Althea at Andre sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Althea. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang buong katawan habang nilalamon siya ng dilim ng gabi. He's gone, Althea. Ngayon wala na talagang nakaharang sa ating dalawa. Tumingin si Althea sa mga mata ni Andre, mga matang puno ng tagumpay pero may halong matinding pag-aari. Nakuha mo na ang gusto mo, Andre. Sinira mo na siya. Masaya ka na ba? Hindi pa ako masaya, Doc. Magiging masaya lang ako kapag narinig ko sa labi mo na ako na lang ang kailangan mo at hindi mo na ako iiwan muli. Hindi ako aalis sa Andre, pero hindi dahil mahal kita sa paraang gusto mo. Mananatili ako dahil kailangan mo ng tulong. At bilang psychiatrist mo, sisiguraduhin kong lalabas ka sa villa na to na hindi na kailangang manira ng buhay para lang makaramdam ng pag-ibig. Gagamutin mo ako matapos mong makita kung paano ko pinalayas ang fiancé mo. You're brave, Doc. O baka naman, naghahanap ka lang ng dahilan para hindi ako iwan muli. Sa mga sumunod na araw, naging isang open-air clinic ang Marangyang Villa. Ginamit ni Althea ang kanyang kaalaman sa cognitive reappraisal, isang paraan kung saan tinuturuan niya si Andre na baguhin ang kanyang interpretasyon sa mga pangyayari sa nakaraan. Sa bawat session nila sa balkonahe, pilit na binubuksan ni Althea ang mga sugat ni Andre mula pa noong bata. Andre, ang pag-ibig ay hindi parang negosyo na kailangang i-acquire o i-buy out. Paliwanag ni Althea habang sinusuri ang bawat reaksyon ng bilyonaryo. Ang ginagawa mo sa akin ay hindi pagmamahal. Ito ay obsesyon na nag-uugat sa takot mong mawalan muli. Althea, sa loob ng 8 taon, ang tanging alam ko lang kung paano manalo. Pero sa harap mo, pakiramdam ko palagi akong talo. At sa unang pagkakataon, okay lang sa akin ang matalo. Sa gitna ng dambuhalang alon at nagbabadyang unos sa Batanes, narinig nila ang ugong ng mga sirena ng pulis na umaalingaw-ngaw sa paanan ng bangina. Si Kyle na puno ng pait at desperasyon, matapos mawala ang lahat, ay nagdala ng mga otoridad at media para hiyain si Andre at bawiin si Althea sa harap ng kamera. Andre Anderson, lumabas ka dyan. Hawak mo ang fiancé ko ng labag sa kanyang kalooban. Sigaw ni Kyle sa megaphone. Sa loob ng mansyon, nanatiling kalmado si Andre. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang baso ng alak at tiningnan si Althea. Ito na ang katapusan ng katahimikan natin, Doc. Pinili mong gamutin ako, pero mukhang ang mundo ang may sakit. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos na bagay, Andre. Hindi ko na kailangang pumatay, Althea. I learned my lesson, but I won't let them take you back to that life. Mabilis na hinila ni Andre si Althea patungo sa helipad sa likod ng villa. Habang umaandar ang propeller ng helicopter, hinarap ni Althea ang mga pulis na kapapasok lamang sa gate. Tumayo si Althea sa harap ng mga baril. Ibaba niyo ang mga sandata niyo. Hindi ako kinidnap. Narito ko bilang private psychiatrist ni Mr. Anderson. Ang bawat sandali ko rito ay voluntaryo at bahagi ng isang intensive medical treatment program. Natigilan ng mga pulis, lalo na si Kyle. Althea, niloloko ka lang niya. Tinatakot ka ba niya? Ngunit hindi natinag si Althea. Inilabas niya ang kanyang tablet at ipinakita sa mga pulis at sa naka-livestream na media ang mga kopya ng bank transfer at ang pirmadong waiver ni Kyle. Ito ang ebidensya. Si Kyle ang nagbenta sa akin. Tinanggap niya ang pera ni Mr. Anderson kapalit ng paglayo niya sa akin. Ang kasong kidnapping na to'y isang paraan lang niya para pagtakpan ng sarili niyang katiwalian at panunuhol. Doon ay bumagsak ang balikat ni Kyle. Ang mga pulis na nakakita ng konkretong ebidensya ng panluloko ay nagsimulang magduda sa nag-akusa. Habang abala ang lahat sa gulo, mabilis na isinakay ni Andre si Althea sa helicopter. Let's go, Althea. We're going to Switzerland. May klinik ako ron. Doon natin itutuloy ang therapy ko. Sa loob ng helicopter, habang lumilipad sila palayo sa gulo ng Pilipinas, hinawakan ni Andre ang kamay ni Althea. Ramdam ni Althea ang init nito. Hindi na ito ang kamay ng isang lalaking gustong manakit.
kundi isang lalaking handang magbago. Switzerland? Tanong ni Althea. Doon tayo magsisimula muli. Gagaling ako, Althea. Iingatan kita. Hindi dahil sa utang, kundi dahil sa wakas. Nahanap ko ng kapayapaan sa piling mo. Lumipad ang helicopter patungo sa abot tanaw. Bitbit ang isang bilyonaryong naghahanap ng hilom at isang doktora na nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng isang mapanganib na obsesyon.